Let's pray. Diyos namin dakila, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan for tonight. Ngayong gabi ay binibigay po namin sa inyo ang aming pagsandal para sa pag-aaralan namin tungkol sa pagmamagulang o pagiging magulang sa at pagpapalaki sa mga anak patungo sa isang pag-aasawa na makadiyos. Nihiling namin, Panginoon, ang mga kapatiran na sa aming church ay maka-join at inihiling namin maging ang mga ilang bisita o kaibigan na ibabalak makasama ay makasama rin. Kahilingan din namin, Panginoon, na magkaroon ng mabuting diskusyon mamaya pagkatapos ng lecture at maging makabuluhan po ito at maliwanag ayon sa inyong banal na salita. Tulungan nyo kaming maintindihan ito, lalo higit sa lahat kung ikukumpara sa kultura namin ay maraming ibang-iba, Panginoon. Kaya tulungan nyo kami na baguhin ang pag-iisip namin, hindi ayon sa kamunduhan, kung hindi ayon sa kasulatan. Samahan nyo kami ngayong gabi, Panginoon. At tinihiling namin ito, alang-alang lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So good evening ulit. So yung tatalakayin natin ngayon is regarding sa parenting, pagpapalaki ng mga anak tungo sa makadiyos na pag-aasawa. So gusto ko lang sabihin ngayon, kasi ito rin yung sasabihin natin mamaya sa pinakadulo, na lahat ng pag-uusapan natin dito sa patungkol sa parenting and marriage ay walang ibang standard kung hindi ang Diyos. Kung katulad pag pinag-usapan natin yung marriage in and of itself, walang ibang standard ayon sa Ephesians chapter 5 kundi si Jesus at yung kanyang iglesia. Yun yung perfect standard. Walang ibang pwedeng magbigay ng pamantayan na higit kay Jesus bilang asawang lalaki at kay sa iglesia bilang asawang babae. So yun yung pinaka-ultimate standard when it comes to marriage, si Jesus at yung church. Yung perfection ng kanilang pagsasama in glory. Pag yun ang pinag-uusapan, ang mga prinsipyong dapat nating tunghayan ay si Jesus at iglesia. Pero kapag sa usapin naman ng pagiging magulang, pagpapalaki ng anak, ang kailangan nating tignan ay ang ikaunang persona ng banal na Trinidad. Walang iba kung hindi ang Diyos Ama. So, yun ang tatalakayin natin, lahat ng tatalakayin natin dito ay walang iba na pinaka-peak na standard kung hindi ang Diyos Ama. Mula simula hanggang dulo, nung talakayan natin, it is God the Father who is the perfect standard netong pagiging magulang. So, sige, diretso na tayo. So, ang titignan natin ay Westminster Confession, or rather, Westminster Larger Catechism. So, merong Westminster Confession of Faith, merong Westminster Shorter Catechism, mas brief, yung mga question and answer. Meron naman Larger Catechism, mas detalyado. Pati yung Ten Commandments ay detailed sa Westminster Larger Catechism. Sa question number 137, ang tinanong doon, what is the seventh commandment? So, the seventh commandment is, you shall not commit adultery. Now, bawat isang commandment ay may positive at may negative. Yung negative, ano yung mga sins doon sa commandment na yon, at yung positive, ano yung mga obedience doon sa commandment na yon. So, dito, inelaborate ng Larger Catechism. Paano susundin ang ikapitong utos? Ano yung duties required in the seventh commandment? So, abridge na ito, pero ito yung nakalagay sa Larger Catechism. Nauna, parte nito yung chastity in body, kadalisayan sa katawan, sa isipan, at sa ugali. So,
Maparte ang mga yan ng pagsunod sa ikapitong utos. Hindi lang dalisay sa katawan, kundi dalisay din sa isipan, hindi lang dalisay sa isipan, kundi dalisay din sa ugali. Ibig sabihin, paano ano yung disposition. Guarding ourselves and others from impurity. Kapag pinoprotektahan daw natin yung sarili natin mula sa immoralidad, mga sexual na immoralidad, pagsunod daw yan sa seventh commandment. At pag pinoprotektahan din natin yung iba mula sa immoralidad, yan din ay pagsunod sa seventh commandment. Pwede natin tong i-detail lahat, pero dadaanan lang natin siya. Pag naging watchful tayo sa ating senses, magkaroon tayo ng temperance at modesty, obedience yan, seventh commandment. Kapag iningatan din natin kung sino yung mga kasama natin, obedience din yan sa seventh commandment. Kapag iniiwasan natin yung mga sitwasyon na alam naman nating magli-lead sa impurity, obedience sa seventh commandment. At kapag natatanggihan natin yung mga tukso, obedience sa seventh commandment. Now, ano yung negative? Ano naman yung mga sins na forbidden sa seventh commandment? Adultery, fornication, rape, incest, sodomy, and unnatural lusts. Medyo magka-same na yung sodomy and unnatural lusts. Unclean thoughts, isipan, unclean na pananalita, unclean na mga kagustuhan or affections. Immodesty, hindi modest. Saan? Sa behavior. Hindi lang sa behavior, pati sa clothing. Interfering with the lawful marriage or permitting unlawful ones. Pag sinuportahan or nag-engage sa prostitution, yun ay sins forbidden sa seventh commandment. Kapag dinelay yung marriage, kasalanan din pala yun sa seventh commandment. Polygamy, marami yung kinakasama. Hindi patas na divorce o kaya iniwan yung asawa, kasalanan sa seventh commandment. Ang pagiging tamad, pagiging matakaw, gluttony, lasinggero, at unchaste company. Ang mga yan ay mga kasalanan sa seventh commandment. Ang mga bastos na kanta, bastos na libro, bastos na litrato, bastos na sayaw, bastos na mga plays. Ang plays, of course, yung mga theatrics yan. At kahit anong aksyon na nagpo-provoke doon sa impurity. Lahat ng to, maganda, no? Mabasa natin yung Westminster Larger Catechism 137 to 139. Pero ang tinatalakay natin dito ay lahat ng ito, tandaan natin, yung mga parte ng ikapitong utos ay parte ng obligasyon ng magulang na ituro sa mga anak nila. So, they are part of the commandment of God. Sinabi ng Matthew 28:20, go therefore and teach all the nations, baptizing them and teaching them to obey whatever I have commanded you. Ephesians 6:4, fathers, anong sinabi sa mga tatay? You train your child in the discipline and instruction of the Lord. At sa mga pagtuturo ng mga magulang, pagsasanay ng magulang sa mga anak nila, tandaan natin, ang ikapitong utos ay parte ng curriculum sa pagtuturo ng mga magulang sa mga anak nila. Ang pinapaturo ng Panginoon sa mga mananampalataya ay yung buong kautusan ng Diyos. Hindi lang yung favorite natin, hindi lang interesado tayo, kung hindi the whole counsel of God. Katulad ng mga pastor, dapat ituro yung buong counsel of God sa church. Ganon din yung mga parents. Dapat ituro nila yung whole counsel of God. Saan? Sa mga anak nila. At parte, at hindi dapat mawala doon sa whole counsel of God na yon ay yung seventh commandment. Ito ang ikapitong utos. Yung binanggit natin kanina, 137 to 139 ng Westminster Larger Catechism. Alalahanin natin na ang mga magulang ay hindi nila pagmamay-ari yung anak nila in the ultimate sense, na kailangan nilang i-keep yung mga anak nila for lifetime. Kung hindi sila ay mga image bearers ng Diyos na pinagkatiwala ng Panginoon, stewards ang mga magulang.
pinagkatiwala lang sa kanila ang mga anak nila para saan? Para sanayin at hubugin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero ang tanong, kailan ko ba dapat pag-isipan yung pagsasanay sa mga anak pag pinag-uusapan itong ikapitong utos? When does it begin? When must the thought, the idea of parental discipleship begin? May mga binabanggit yung scripture dito. At ang binabanggit ng scripture dito, kung kailan dapat pag-isipan yan, do you know, it should begin even before marriage. Bago pa mag-asawa. Habang single pa si Kristiyano, iniisip niya na kung yung usapin ng pagsasanay, pagdidisipulo sa mga magiging anak niya sa hinaharap. Hindi ba masyadong advance yun? Hindi. Kasi may mga prinsipyo at tinuturo yung Bible tungkol dyan. Kaya maganda, no? Kasi may mga kasama tayo dito na single sila. Kailangan, hindi ito kung kailan buntis na o kailan may anak na, saka lang ito pag-iisipan. Hindi pa huli ang lahat, of course. Pero ang pinakamaganda ay bago pa. So kailan? Kailan dapat pag-isipan ito? Kapag single pa, sa pagpili ng kanilang mapapangasawa. Yung mga lalaki, kapag namimili sila, sino bang liligawan ko, sino bang ipupurso ko, ang isa sa mga kinoconsider niya ay siya ay magiging nanay ng mga magiging anak ko. At hindi ito kilig-kilig moment. Ganon yung ginagamit pag pinag-uusapan yung mga anak. Ang iniisip, banat. Hindi. Literally, ganon dapat isipin ng isang lalaki. Siniligaw ko, sino yung tingin ko na dapat sa harapan ng Panginoon, kalugod-lugod sa kanya na magiging nanay at maging responsableng Kristiyanong nanay sa magiging anak ko. At ganun din yung babae. Pag may nanliligaw sa kanya, nakikita ko ba itong lalaking to na magiging isang responsable at isang makikita ko na nagtuturo na isang Kristiyanong tatay sa mga magiging anak namin sa hinaharap. Alam nyo, binag-uusapan na yan sa Bible. For example, sa Deuteronomy chapter 7 verse 3 to 4, no? Anong binabanggit dito? Pinag-uusapan dito na pinagbabawalan ng Panginoon ang intermarriage ng mga Hudyo sa mga pagans. Pinagbabawalan sila ng Panginoon, huwag kayong mag-aasawa ng hindi Hudyo. Huwag kayong mag-aasawa ng mga pagano. Bakit? Alam niyo kung bakit? Pinipigilan ng Panginoon, bawal ang mga covenant people na makipag-asawa sa mga hindi covenant people ng Diyos sa Old Testament dahil hindi lang sila yung matatangay sa paganism kung hindi maging yung mga panghinaharap ng mga anak nila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, palayo mismo sa Panginoon. Ganon katindi. Kaya sinasabi, lumang tipan pa lang na hindi pwede ang pakikipamatok sa hindi mananampalataya. Bakit? Ang dadalhin nung hindi mananampalataya, hindi lang ikaw, palayo sa Diyos. Kung hindi maging yung mga panghinaharap ng mga anak, dadalhin yan, palayo sa Panginoon. Kaya pinagbabawalan ng Panginoon dyan. Isipin nyo ito. Wala pa. Single pa lang sila. Sinasabihan na sila ng Panginoon. Isipin nyo na yung mga anak nyo. Bago pa kayo ikasal, bago pa kayo mamili, bago pa kayo sumagot. 1 Kings chapter 11 verse 1 to 4 is patungkol naman yan kay King Solomon bilang isang polygamous na hari. Si King Solomon na may 700 asawa at 300 concubine at majority ay mga pagans.
mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At nagtayo pa si Solomon ng mga rebulto para dun sa mga misis niya. Isipin niyo yun. Hindi niya inisip. Yung kahinatnan later, nagsimula yung mga masasamang hari, mga hindi makadiyos na hari, pagkatapos ni Solomon. Isa sa mga anak niya ay si Rehoboam. Si Rehoboam, dininig niya yung wisdom ng Diyos. Pinorso niya yung idolatry. At ang naging spiritual legacy ng generations after Solomon ay walang iba kundi downward degeneration. Ganyan yung nangyari. Saan nagsimula? Ang iniisip niya, maganda economically. Yayaman yung Israel, magiging maganda yung relasyon ng Israel sa ibang mga bansa. It is very good. Economically, piliin ko itong mga asawang to kasi magiging maganda yung ekonomiya, magiging maganda yung mga temporal na mga alliances nila. Pero anong kapalit? Yung spiritual na hindi lang spiritual na kalagayan ni Solomon, kundi pinagbayaran din ng mga anak niya. Yung spiritual na hindi niya pagsunod. Kaya yung principle dito is that being mindful about parental discipleship must not begin after pregnancy but in choosing a spouse. Nagsisimula yan sa pagpili pa lang dun sa mapapangasawa. Pero paano ba nagtuturo yung mga magulang patungkol sa dito sa usapin ng seventh commandment? Dalawang paraan yan. Una, sa pagiging isang mabuting halimbawa o hindi mabuting halimbawa. At pangalawa, sa pamamagitan ng aktibong pagtuturo. So, may titignan tayo na passage, yung Malakay, chapter 2, verses 14 to 15. So, yan yung basahin ko na lang ito. Malakay 2. But you say, why does he not? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless. Though she is your companion and your wife by covenant, did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? And what was the one God seeking? Godly offspring. So guard yourselves in your spirit and let none of you be faithless to the wife of your youth. Now, dito sa Malakay 2, ang dinidil mismo ng Panginoon ay yung covenant faithlessness ng Israel, mga lalaking Israel sa kanilang misis, sa kanilang mga asawang babae. So napaka-clear nung passage. Ang pinag-uusapan dito ay marriage. Ayan, kitang-kita natin na witness ang Panginoon sa kanila, sa pag-aasawa nila, naging faithless sila sa kanilang mga misis. Ang Panginoon ang nag-join together sa kanila. Pero sa kalagitnaan nitong pagdiskusyon, pagtatalakay sa pag-aasawa, biglang may tanong sa gitna. And what was the one God seeking? Godly offspring. Tapos tinuloy ulit ng Panginoon. Kaya maging mapagbantay kayo sa sarili nyo. Wala dapat sa inyo maging faithless. Kanino? Sa mga misis ninyo. So, sa lahat ng mga talakayan dito tungkol sa faithfulness sa marriage, warning sa faithlessness sa marriage, ano yung nasa gitna? Ang nasa gitna, nagtanong bigla yung Panginoon, ano ba yung hinahanap niya? At ano yung hinahanap niya? Anong hinahanap dito ng Panginoon? Ang hinahanap ng Panginoon ay godly offspring. Ang hinahanap ng Panginoon ay makadiyos na mga susunod. Ang ibig sabihin nito, may epekto sa mga magiging anak kung ano yung pagsasama ng mga magulang nila.
hindi mabuti para sa bata, sa anak, kung ang magulang niya ay magkahiwalay. Pinag-usapan dito, may diborsyo. May mga nagdi-divorce, napakadali na ng divorce sa ibang mga bansa. Ano? At merong mga tinatawag na co-parenting. Anong co-parenting? Ibig sabihin, si nanay sa si tatay magkahiwalay na, pwede may sarili na silang pamilya pareho, pero nagsasama si nanay at tatay minsan para saan? Para alagaan yung kanilang anak. Marami tayong nakikita niyan, no? At hindi lang yan totoo sa mga artista. May mga totoong ganyan. At alam natin, malapit sa atin, pwedeng tayo yon, pwedeng resulta tayo noon, pwedeng may kamag-anak tayong ganon. It's not very far from us. Pero ang sabi mismo, very clear dito, yung relasyon ng mag-asawa ay nakaka-apekto sa kanilang anak. Walang kahit anong amount ng co-parenting ang pwedeng mag-rival sa isang malusog na pag-aasawa sa mata ng isang bata. Walang pwedeng mag-rival doon. Kaya ang pinupurso dito ng Panginoon, maging tapat kayo sa asawa nyo kasi ang gusto ko maka-Diyos na anak, maka-Diyos na offspring. You want your child to be godly, you want your child to follow the Lord, keep your marriage. Kaya pag ang pag-aasawa ng Kristiyanong nanay, Kristiyanong tatay ay pinag-iigi nila, pinagbubuti nila, napakamakapangyarihang halimbawa niyan para sa isang bata. Napakamakapangyarihan niyan, nakatingin. Yung mga anak nila habang lumalaki, nakikita nila yung magulang nila na yung sarili nilang marriage ay ini-enrich nila. Kaya dapat mindful ang mga asawang lalaki kung paano niya tinatrato yung misis niya. Kasi nakatingin yung mga anak niya. Alam mo kung sino nakatingin? Yung anak niyang babae mismo. Nakatingin si anak na babae kay tatay kung paano niya tinatrato si nanay. O kaya anak na lalaki. Yung maliit na yon, anak na lalaki, nakatingin siya kay tatay kung paano niya tinatrato si nanay. Ganon din kay nanay. Yung maliit na batang babaeng yon, nakatingin siya kay nanay kung paano niya tinatrato si tatay. O kaya may anak na maliit na lalaki. Nakatingin din yun kay nanay kung paano niya tinatrato si tatay. Alam nyo, yan ay katotohanan at ginawa talaga ng Panginoon yan. Kaya dapat very mindful ang mga magulang, hindi lang sa kanilang anak, mindful sila sa sarili nilang marriage. Isa ito sa mga dapat i-emphasize, no? Yung mga mister, kung paano nila tratuhin yung kanilang wife, isipin natin, yung kanilang anak na 2 years old ay lalaki rin. Magiging 25 years old siya one day. At ganun din ang gagawin niya sa kanyang misis sa hinaharap. Will it be good news or bad news? Kukupihin niya yung tatay niya. Kukupihin niya yung tatay niya. O yung anak na babae naman, ganun yung gagawin sa kanya ng magiging asawa niyang lalaki. Kung ano yung ginagawa ni tatay niya kay nanay niya. Kaya dapat mindful yung mga tatay, ano? Gusto ba natin yon? Gusto ko ba na kung paano ko tratuhin yung wife ko, si Lori, gusto ko ba ganun tatratuhin ni Light, yung anak ko, na toddler? Paglaki niya, ganun niya tatratuhin yung maging misis niya sa hinaharap. Gusto ko ba yon? May mindfulness doon. Ganun din sa mga nanay, ano? Ganun din dapat ang mga nanay. Ang mga nanay, dapat mindful din sila kung paano sila nakikipag-usap, nakikipag-engage, paano niya tinatrato yung kanyang husband. Kasi ganun yung matututunan ng anak na babae. Ganun niya rin tatratuhin yung kanyang future husband. At yung mga mahal-mahal ng mga nanay, yung anak nilang lalaki, baby nila, lalaki yung anak na lalaki, tapos isipin nyo,
kung may sa mga wife, kung paano tratuhin ang mister mo, ganun din siya tatratuhin ng magiging wife niya. Will it be good or will it be tragic? So may mga prinsipyo tayo dito na dapat matutunan na ang isang bata, ang isang anak ay napapabuti kung ang atensyon at ang plano at ang enerhiya ng isang sambahayan ay hindi lahat nasa kanya. Dapat ito ay mas nakafocus sa marriage ng mga magulang. Hindi nakakabuti sa bata kapag si nanay at tatay walang ibang iniisip kundi anak nila. Hindi makakabuti sa bata yon. Ang makakabuti sa bata ay kapag ang iniisip ni tatay ay si nanay. Ang mas nakakabuti sa bata kapag iniisip ni nanay ay si tatay. Yun mismo yung sabi ng Malakay 2. Sabi ng Panginoon, anong gusto ko? Godly offspring. Paano? Huwag kang maging faithless sa asawa mo. Paano mangyayari? Magkakaroon godly offspring? Love your wife. Wife of your youth. Huwag mong pagtaksilan. Mahalin mo pa. Yun yung prinsipyo na meron. Napapabuti yung anak kapag ang iniisip ni Mr. ay si Mrs., ang iniisip ni Mrs. ay si Mr. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatingin yung bata. Hindi siya ang hari, hindi siya ang focus. Hindi yung bata yung focus. May nakikita siya. At ang nakikita niya, aba, si tatay, minamahal si nanay. Iniisip siya. At minamahal siya. At si nanay, ginagalang si tatay. Wow! Ginagalang ni nanay si tatay. Wow! Ginagalang ni nanay, nirerespeto niya si tatay. Wow! Yan ang nakakabuti para sa isang bata. Makita niya yung magulang niya na pinahahalagahan yung kanilang marriage. At dapat masabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, passively of course, follow me as I follow Christ when it comes to marriage. Totoo, dapat i-catechize. Yan yung sunod nating pag-uusapan. Dapat i-catechize sa mga bata. Totoo yan. Dapat ang mga bata ay mahubog sa family worship. Totoo yan. Pero, kahit gaano tayo kasipag sa family worship, kahit gaano tayo consistent sa catechism, kung ang nakikita nila kay nanay at tatay na Christian ay kabaliktaran ng tinuturo, imbis mapabuti, nakakasama iyon. Lahat ng mga anak ng pastor, anak ng Kristiyano, lumaki sa church, hindi excuse yung mga pagtalikod nila, no? Pag lumaki sila, hindi excuse itong mga susunod kong sasabihin. It's on them. Pero ang isa sa mga madalas na sabihin ng mga tumatalikod na mga lumaki sa Christian household ay dahil hindi nila makita sa bahay yung pananampalataya na yon. Iba yung nakikita nila sa bahay. Iba sa labas, tapos iba sa loob ng bahay. Kahit anong sabihin sa anak, kailangan ng husband minamahal ang asawa niyang babae. Tapos pagdating sa bahay, sinisigaw-sigawan ni tatay, si nanay. That will have an effect. O kaya naman, si nanay, tinuturo, kailangan igalang ang mga asawang lalaki. Tapos sinisigaw-sigawan din yung tatay niya, yung husband niya. That will have an effect. Kailangan yung teaching at yung life ay may nangyayari. Mayroong consistency. So, passively by imitation, ang gagayahin ng bata, alin? Yung ginagawa. Nangungopya sila eh. Ginagawa ng bata, ang tinutularan niya ay ginagawa ng magulang niya. Lalo na sa earlier age. Sabi nga ni George Herbert, sabi niya, one father is world more than 100 schoolmasters.
ang isang tatay, isang magulang, isang nanay, ay higit pa sa 100 na mga guro. Ganun kabigat yung influence ng magulang. Higit sila sa kahit gaano karaming teacher na ibigay mo sa kanila. Yung influence nila, unmatchable, unrivaled. Hindi mo pwede ikumpara yan. At yan ay apektado ang maging ang pag-aasawa. Pero pangalawa, actively by instruction. Yung pagtuturo mismo, no? Ito na yung pag-uusapan natin na aktibong pagtuturo. Ngayon, nagkaroon ng issue regarding sa sex education sa mga kabataan. Isa ito sa pumutok ng mga balita, pumutok ng mga diskusyon. Yung CSE, yung Comprehensive Sexual Education, gusto nila na i-address yung mga teenage pregnancy, mga STD, mga gender-based violence. Sabi ito sa Philippine Inquirer. Sabi doon ni Kurt de la Peña, the University of the Philippine Population Institute started conducting the Young Adult Fertility and Sexuality Study in 1982 to provide comprehensive data on young Filipinos. But after almost 5 decades, mga dekada na, a lot of young people still don't have a comprehensive understanding ng cognitive, emotional, physical, and social aspects of sexuality. That while teenage pregnancies have decreased, mas bumaba na ang teenage pregnancy, a lot of 10 to 14-year-olds are becoming batang ina. Pababa ng pababa. Yung mga nai-involve sa pagtatalik. Kaya dito sumabog yung usapin, no? Tungkol sa sex education sa eskwelahan. Pero pag pinag-usapan natin itong sex education or any other forms of education, tandaan natin na ang unang-unang binigyan ng responsibilidad ng Panginoon when it comes to this, Ephesians 6:4, ay mga magulang. Ang mga magulang accountable before the Lord na mag-educate sa kanilang mga anak ng whole counsel of Christ. Sino ang main teacher ng sexual education sa kanilang anak? Ang magulang. Saang topic? Sa marriage. Now, nag-usap kami na ibang kalalakihan sa church. Si Paul, probably pag-uusapan pa namin, baka sa susunod na mga midweek studies, magkaroon ng special one study tungkol dito sa sex education na to. No? So, I will not dig deeper on this. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, ang nagtuturo nito dapat ay magulang. Ano? Dahil sa publikong paaralan doon sa public education, ang goal nila ay huwag mabuntis, huwag magkasakit, huwag mabugbog, walang violence. Pero ang goal ng Christian parenting ay greater than that. That's good, pero greater than that. Anong goal ng Christian parenting? Huwag magkasala, ma-prevent mula sa kasalanan yung anak, at mag-glorify ang Panginoon. Yun ang goal ng Christian parents. Ano? Hindi lang ang goal ng Christian parents, hindi mabuntis anak ko. Hindi lang ang goal ng Christian parents, wag magkasakit yung anak ko. Hindi lang ang goal ng Christian parents, wag mabugbog yung anak ko. Lahat yun ay mabuti at of course, parte yun ng pagiging magulang. Pero more than that, anong goal ng Christian parents? Hindi lang purity ng body, purity ng heart. Repentance sa sin, salvation sa gospel. Hindi itinuturo ng magulang masama ang mabuntis. Hindi, mabuti ang mabuntis. Pero ang outside marriage, yun ang masama.
Hindi lang resulta na yung pagbubuntis no? Kaya maraming nagtatanong, ito yung nagiging common na no? Common na question. Paano po kapag nabuntis outside marriage, ganon, kunyari kamag-anak mo, hindi Christian, nabuntis, hindi kasal, i-congratulate ko po ba o hindi? Kasi pag kinongratulate ko, parang sinabi ko, mabuti yung immoralidad. Pero sinabi rin ng Biblia, mabuti talaga ang magkaroon ng anak. Yan yung kailangang makita natin. Kasi totoong mabuti ang pagbubuntis, pero masama ang immoralidad. Nagkakaroon ng conflict doon. Pero sa pagtuturo ng mga magulang, sa loob ng pag-aasawa, itinuturo ito. Dito sa sex education, hindi yun ang goal nila. Hindi nila goal kung mag-asawa ka, hindi. Hindi nila goal kung mag-premarital sex ka o hindi. Hindi nila goal kung mag-fornicate ka o hindi. Ang goal lang nila, huwag ka mabuntis, huwag ka magsakit, huwag ka masaktan. That's it. So, kahit bata ka pa, makipag-sex ka, basta hindi ka magkasakit, basta hindi ka mabuntis. Hindi yun ang goal ng parents. Ang sinasabi ng scripture tungkol doon ay ang mga magulang ang magtuturo nito. Bakit? Pag nagturo ang magulang, palaging nasa confines ng Word of God. Palaging nasa confines ng marriage yung pagtuturo nila. Sabihin ng magulang, mabuti ang magbuntis, pero masama ang magtalik sa labas ng kasal. Mabuti ang pagtatalik, pero ang immoralidad ay masama. Ang otoridad ng magulang ay mabuti at dapat igalang. Ang marriage ay mabuti. Hindi yan maririnig doon sa sexual education. Doon sa mga sex education. Kaya't magulang dapat umako ng responsibilidad na ito. At kailangan din nating isipin at dapat din nating pag-usapan na yung mga anak na lalaki at anak na babae may pinagkaiba, no? Ang mga anak na lalaki ay hindi babae, ang mga anak na babae ay hindi lalaki. Pinag-usapan natin itong marriage at sa mga children, there's a difference. Sons are sent, daughters are given. Sons are sent, daughters are given. Ang mga anak na lalaki ay sinusugo, ang mga anak na babae ay ibinibigay o binibigay yung kanilang mga kamay. May authority. Napag-usapan natin ito sa last na pag-aaral. Ang mga anak na babae nasa ilalim ng authority ng kanilang father at ito'y binibigay pag kinasal na sa magiging asawa niyang lalaki. Ipapasa na yung authority na yon. So may pinagkaiba yung mga asawang lalaki at mga anak na lalaki at mga anak na babae. So for example, dito sa Numbers chapter 30 verse 3 to 16, you can read it by yourself. Pero pinag-uusapan dito na merong otoridad yung tatay na bawiin yung sumpa, yung vow ng anak niyang babae kung gugustuhin niya. Ganon din yung asawang lalaki. Kapag di niya narinig, sumumpa, nag-vow, yung asawa niyang babae before the Lord, pwede niya yung bawiin at ino-honor iyon ng Panginoon. Now, ang case ni Doug Wilson dito, sinasabi niya kung yung vow sa Panginoon ay mas mataas, napakataas nun kapag sumumpa ka sa harapan ng Panginoon. Kung yun ay may authority yung isang tatay para bawiin yung vow na yun sa harapan ng Panginoon. Therefore, yung authority ng isang tatay ay nagtatranscend doon pa sa ibang mas mabababa na mga usapin, katulad ng pag-aasawa. Kaya sabi niya, the authority of the father therefore clearly extends to the daughter's romantic interest. May otoridad yung mga tatay doon sa romantic interest ng kanilang mga anak. So dito pinag-uusapan ay mga anak na babae. Dahil ang isang lalaking anak ay sinusugo, hinahayaan sila na gumawa ng sarili nilang tahanan at sila yung kukuha ng kanilang mapapangasawa, sila yung manliligaw, tapos dadalhin nila. Ang mga asawang babae, ay anak na babae, asawang babae talaga, ang mga anak na babae,
sila ay nasa ilalim ng poder ng kanilang mga tatay at ibibigay sa kanilang mapapangasawa later on. Maganda yung Filipino culture natin. Binibigay yung kamay ng anak na babae doon sa kamay ng mapapangasawa niyang lalaki in the wedding ceremony. Ayan yung difference ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Now, kailan dapat ito magsimula? Yung pagtuturo when it comes sa mga anak. So, ang nagsisimula ito dapat as early as possible. Sobrang aga. Dapat nasa baby pa lang siya, iniisip na to, toddler pa lang siya, mindful na ang parents dito tungkol sa kanyang anak. The earlier, the better. Dahil ang bata ay lalaki. Hindi sila forever na sanggol. Hindi sila forever na mga baby. Ang mangyayari dyan sa mga bata, sila'y lalaki, lalago yung mga katawan nila, magmamature yung mga katawan nila na yan, at magkakaroon din sila ng mga sexual urges later on. Yung isipan nila, yung desires nila, magbabago na yan. Nagkakaroon na sila ng mga nagugustuhan na mga dati hindi naman nila naiisip yan. Yan ang nangyayari sa isang bata at dapat maging handa doon yung magulang sa mga usapin na yon, ng kanilang 12 years old, hindi na 2 years old. Mayroon ng pagbabago dyan. Nagiging adolescent na yung kanilang pangangatawan at isa sa mga nagre-resist o dangerous dito ay walang iba kung hindi yung unmindfulness. Kailangan isipin agad ng mga magulang, itong 2 years old ko, later in life, matutokso ito romantically. Itong anak kong lalaki, magkakaroon to ng sexual urge. Itong anak kong lalaki, matetempt to sa porn. Itong anak kong lalaki, magkakagusto na to sa babae. Itong anak kong babae, ganun din. So, hindi ko i-discuss lahat yun dito, no? When it comes dun sa general, specific lang muna tayo sa 7th commandment. Pero, yun ang kailangang isipin. Ang mga anak na babae, pag dati, wala lang siya. Ngayon, yung mga mata ng mga lalaki, nasa kanya na. Kailangan, alam ng magulang, kasama yun sa kanyang pag-iisip. Mula sa paglaki ng bata. Hindi niya iisipin na parang bata pa rin yung anak niya habang lumalaki na, nagdadalaga na. Na yung anak niyang lalaki, inosente pa rin. Hindi na inosente. Magkakaroon ng panahon na darating yun. At kapag naging unmindful ang mga parents, iniisip nila, baby pa rin nila. Yung 10 years old, 11 years old, 12 years, 15 years old, 20 years old, baby pa rin nila. It will be more difficult later on. Mas magiging mahirap iyan later on kapag hindi face yung reality na hindi hinanda yung sarili at hindi rin hinanda yung mga bata. Sa Deuteronomy chapter 22 verse 13 hanggang 21, meron ditong batas na binigay yung Panginoon sa Old Covenant people. Merong portion kung saan sinabi ng Panginoon na kapag may mag-asawa at sabi ng lalaki, nagreklamo siya na yung asawa niyang babae ay hindi na virgin nung pinakasalan niya. Of course, sa panahon ng Old Testament at sa society nila, yung tatay ang nagbibigay ng kamay ng kanyang anak at binigay niya yung kanyang anak, ini-ensure niya sa mapapangasawa niya na ang anak ko ay isang birhen. At kapag nagreklamo yung lalaki, yung mister, sabi mo virgin pa yung anak mo, hindi na siya virgin. Dito papasok yung batas ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon dito, sinabi niya,
Kapag mali yung lalaki, i-investigate ito ng mga elders. I-investigate nila yan. They will take that seriously. At kapag mali yung lalaki, mali yung accusation niya, yung lalaki dapat magbigay ng danyos. Ipinahiya mo ang kanilang pamilya, magbigay ka ng danyos, at hindi niya pwedeng hiwalayan yung kanyang asawang babae. Pero kapag napatunayan naman yung babae na siya ay guilty, siya ay babatuhin hanggang mamatay. Pero babatuhin siya hanggang mamatay sa harap ng bahay ng magulang niya. Specifically ng tatay niya. Now, marami tayo pwede pag-usapan dito. Maraming sanga-sanga na ito. Pero ito yung sinabi ni Doug Wilson. The important thing to note is that they do this in front of the father's house. They do not execute her at the state penitentiary in the middle of the night. They execute her in front of her father's house. Now, why there? The biblical answer is that the father is responsible for the sexual purity of his daughter. Yung prinsipyo makikita natin doon sa utos noon, bakit sa harapan ng bahay ng tatay babatuhin hanggang mamatay? Ang pinaka-principle, ang responsible sa sexual purity ng anak ay ang magulang. Now, we live in an, of course, individualistic culture at isa yan sa mga parang pinangatawanan na ng magulang. Mga magulang, mga magiging magulang, naging magulang, mga magulang na ngayon, pinangatawanan na nila yan. Na pagdating sa romantic interest ng anak ko, labas ako dyan. Pagdating sa usapin ng love life, labas ako dyan. But that's not true in the Bible. Sa Bible, accountable ang magulang dito sa 7th commandment obedience or violation sa harapan ng Panginoon. Accountable ba yung anak sa kanilang kasalanan? Yes. Pero accountable din bang magulang doon sa kasalanan ng anak, sa kanyang training, sa kanyang habang nasa puder siya ng kanyang magulang? Yes din. Accountable ang parents. Hindi totoo yun. Kahit anong sabihin ng magulang, hindi, labas ako dyan. Pag humarap tayo sa Panginoon, isa yan sa pananagutan ng isang magulang. At ang responsibility ng parents ay beyond physical purity. Hindi ito sa kita mo, nagpakasalian ako ng virgin. Hindi yun, hindi lang yun. Beyond that, ang responsibility ng magulang ay purity of heart, soul, and mind. Yung pinag-uusapan kanina sa Westminster Larger Catechism, maging puso't isipan, parte yan nung responsibilidad ng magulang. Kaya isang practical note, ang magulang ay may say sa ligawan ng kanyang anak. Ang magulang ay may say sa engagement ng kanyang anak. At ang magulang ay may say hanggat hindi pa sila mag-I do. May say ang magulang dyan. Pero ang say ng magulang dyan ay to protect yung kanilang mga anak at turuan sila pagdating sa usapin ng 7th commandment. So isang practical doon, kunyari, example lang anak ko, si Light, lalaki siya, lumaki na siya, fast forward, 20 years old na siya, kunwari, tapos papakasal na siya. Ako, saka yung tatay ng babae, may karapatan kaming sabihin na kayo ay pwede lang mag-date dito lang sa sala natin. Hindi kayo pwede mag-date ng kayo lang, hindi kayo pwede mag-date ng private, dito lang kayo, nakikita namin, hanggat hindi sila kasal. Yeah, parents can do that. May authority yung parents.
pananagutan nila yun sa harapan ng Panginoon. Yung pinag-uusapan natin kanina, when it comes to teenage pregnancy, daming sinisisi. Pagdating sa teenage pregnancy, sino bang mali sa teenage pregnancy? At ang isa sa main culprit ay absent parenting. Kahit gaano mo turuan ng mga bata, kahit gaano mo turuan ng mga bata, lumalaki pa sila, nagkaka-experience pa lang sila. May sarili silang kasalanan, yes. Pero nasan si nanay at tatay? Nasan si nanay at tatay na magbigay ng authoritative boundary? Nasan si nanay at tatay na hindi bigyan si anak na lalaki ng phone para hindi makapag-porn? Nasan si nanay at tatay na bigyan ng boundary na hindi kayo pwedeng kung saan lang pumunta nang hindi namin alam? You see, isa yan, absent parenting. Kasi parte yan responsible ng magulang sa kanilang mga anak. Ang positive na tinuturo ay train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kapag tinrain yung bata mula pagkabata niya, anong general principle lang ito, of course, yung training sa kanya ng bata pa siya, yun yung kahinatnan niya later on in his life. Now, kung yung bata ay tinrain na lahat ng gusto niya ay nakukuha niya, guess what? Pagdating sa sex, gusto niya ngayon na. Kapag tinrain ng isang bata na lahat ng gusto niya bigay agad, guess what? Pagdating sa usapin ng romance, atat siya. Walang patience. Walang training habang bata pa ng delayed gratification. Pag teenager na siya, tinrain siya na walang delayed gratification. Kapag isang sabi niya lang, bigay na kaagad sa kanya, gusto niya, pag teenager na siya, gusto ko na ng girlfriend, gusto ko na ng boyfriend. Walang makakapigil sa kanya. Kung nung bata pa lang siya, kada tantrums ng bata, siya ang masusunod, Your Highness. Pag nagtantrum siya, pag medyo mas malaki na siya pa rin ang masusunod. You see, lahat yan mangyayari. Kaya, anong dapat? Kailangan may formal education, formal catechism, formal family worship, at informal teaching ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kailangan tinuturo yan, kailangan pinag-uusapan niyan. Pwede rin gamitin ng magulang yung failure ng iba bilang example sa kanilang mga anak. Actually, very necessary, napakarami sa scripture na puro bad example. Nangyari ito para sila ay huwag niyong tularan. Ang daming best sinabi ng Bible, nakita niyo sila, huwag niyong tularan. Ganun din ang magulang sa kanilang mga anak. Nakikita niyo sila, nakikita niyo yung mga nagli-live-in, huwag niyo silang tularan. Nakikita niyo sila na hindi sila kasal, pero nagsasama sila, huwag niyo silang tularan. You can do that. Parents can do that. At ganun din, wise boundaries sa mga practicals sa pagpapalaki ng anak. For example, isang example hindi dapat nagbibiro pagdating sa mga relationship. Hindi dapat tinutokso yung bata sa crush. Hindi dapat binibiro yung bata, uy, crush mo si ganito, uy, crush mo si ganyan, uy, may gusto sa ganito, uy, grade 3 pa lang, may boyfriend na, girlfriend na. Pag magulang ang nauna sa ganong klase ng training, believe that is a training. Pag tinukso yung bata ng crush, alam nyo kung what that is training. Kaya pag lumaki na siya, ang iisipin niya, okay lang ang mag-flirt. Kaya siya, makipag-flirt siya kung kani-kanino. Bakit? Tinrain siya ni nanay at tatay. Actually, si nanay at tatay pa nga nagturo sa akin Hindi consciously, of course. Pero si nanay at tatay nagturo sa akin na okay ang ganito. Okay na
i-entertain ko yung mga ganitong feelings. Wala dapat na joke-joke pagdating dyan. Hindi yan mabuti. Yung mga pagmamagulang, dinadamitan ng mga daring, yung kanilang mga anak, training din yan. Delayed gratification, I have mentioned that. Kailangan tinitrain yung mga bata na hindi lahat ng gusto nila, makukuha nila. Kasi paglaki nila, kailangan matutunan nila na kapag usapin na ng marriage, ng relationship, hindi porket gusto ko, makukuha ko na agad. Kailangan tinitrain sila na meron silang dapat pinaghihirapan. Bata pa lang, may gusto ka, ito yung papagawa ko sa'yo bago mo makuha. Hindi iiyak lang sila, bibigay agad. No, merong process, merong hard work. Kasi ang gagawin ng anak na lalaki later on, kailangan magpakapagod siya, kailangan siyang magtrabaho. Ganon din yung anak na babae, no? Ano pa? Media, mga smartphones. Ano yung ini-input sa kanilang mga isipan? Kung ang pinapanood sa kanila ay mga kahit hindi R-rated, kung puro ang pinapanood naman ay puro love story, tapos yung mga love story na napapanood ng mga bata, puro unmarried. Ano ba yung mga nakakakilig na palabas? Puro hindi kasal. Saan tayo nakakita ng love story na patok sa takilya na married sila? Hindi. Alam niyo lahat ng mga romantic movies, puro hindi kasal. Puro hindi kasal. Puro ikakasal pa lang later on. Pero ang pag-aasawa sa Bible is about marriage. So, lahat yun finifeed sa utak ng bata, hindi kasal pero nagmamahalan, hindi kasal, nagmamahalan, hindi kasal, nagmamahalan. Paglaki nila, that's their training. Tinrain sila. Ganun ang training sa kanila. So, therefore, kailangan maging mindful yung mga magulang na hindi sabay sa agos ng kinalakan, sabay sa agos ng lipunan, sabay sa agos na hindi pinag-isipan. Pero, ang bibigay nating caveat, of course, alam natin napakahirap ng lahat ng to. Pero kahit gawin natin ng tama ang lahat ng to, kahit maging pinaka-mindful na parents na nag-train sa kanilang mga anak, alam natin ang fruit ay nasa Diyos. Lahat ng mga binanggit natin, puro means. They are not the power behind. Ang may kapangyarihan lang ay Diyos. Kaya importante ang prayer ng magulang sa anak. Hindi pinagpe-pray ni tatay at nanay si anak kung kailan bigla na lang nabuntis na. First time pinag-pray, nabuntis na. First time pinag-pray kung kailan na nalaman nila may boyfriend na bigla nang di nila alam. Hindi. Kailan sila pag-pray? Bata pa. Pinagpe-pray na sila. Panginoon, yung anak ko ay samahan ninyo sa paglaki niya, tulungan niyo siya na maging mananampalataya at sundin kayo sa mga alituntunin niyo, i-mortify yung sarili niyang sins, maging repentant sa kanyang mga sins, mula pagkabata pa lang hanggang sa paglaki niya. Ay turuan niyo siya ng faithfulness. Gamitin niyo yung mahihina na namin at imperfect namin ng mga training. At gamitin nyo to para sa glory nyo at para sa kabutihan nitong mumunting anak namin na babae, mumunting anak namin na lalaki. Ipanalangin agad sila doon. Ang kapangyarihan kasi nasa Panginoon eh. Ang daming means ang prayer, no? Pwede sila pag-pray privately, one-on-one, kasama yung bata. Ipag-pray siya as a family. Ipag-pray siya habang ikaw lang. Ipag-pray, yung mag-asawa, nagpe-pray sa kanilang anak. Meron pang benedictory prayer. Give a benediction sa anak. Yung isang pastor sa Christ Church, binibigyan niya ng benediction lahat ng anak niya bago matulog kapag gabi. Naririnig ng bata, pinagpe-pray siya ng magulang niya. Isipin niyo, yun yung pumapasok sa isip ng isang anak. Pinagpe-pray ako ni tatay. Now,
Punta naman tayo kapag ano na, paano kapag malapit na, ayan na, so tapos na tayo, hindi na bata, ano na, adult na. Adult na si anak, tapos ang question ay gaano yung balance pag pinag-usapan ng authority ng parents at ang autonomy ng isang anak. Yan. So ito na yung pag-uusapan natin. Papalapit na. Kung kumbaga, malapit na. Maganda yung 1 Corinthians 7:38. Sabi doon, ang focus lang natin dito ay yung term. Yung term, ayan. Giveth her in marriage. Giveth her in marriage. Maganda yung King James Version, no? Kasi sa mga modern versions, ang sense nung text ay sila yung lalaki. Yung lalaki, kung gusto niyang pakasalan, yung kanyang engaged, pakasalan niya. Kung hindi, huwag. Pero dito sa NKJV, sa KJV, may sense na ibinibigay. Ibig sabihin ng nagdedesisyon dito ay yung magulang, yung tatay. He that giveth her in marriage. He that giveth her in marriage. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. According kay John Calvin, sabi niya, the authority of parents is of first-rate importance in the disposing of children in marriage, provided they do not tyrannically abuse it as even the civil law prohibits. Sabi ni Calvin, dito sa text na to, sabi niya, ang authority daw ng magulang sa pagpapakasal ng kanyang mga anak ay first-rate importance. Napaka-importante. Hindi pwedeng walang consent ng magulang ang pag-aasawa ng kanyang anak, pagpapakasal. Pero sabi ni Calvin, provided yung parents ay hindi tyrannical, hindi inaabuso yung kanilang authority. Second Helvetic Confession. Sabi ng Second Helvetic Confession, chapter 29 on marriage, let marriages be with consent of the parents or of those who take the place of parents, magulang or mga tumatayong magulang, and above all that the person for which the Lord instituted marriage. So, Second Helvetic Confession, si John Calvin mismo, nagsabi, importante yung consent ng magulang pagdating sa pag-aasawa ng anak. Now, sabi ni Samuel Clark, bakit importante yung consent ng parents? May tatlo siyang reason. Una, i-share ko na nga itong notes ko. Sabi ni Samuel Clark, sabi niya, dahil ang marriage, hinihiwalay niya ang anak sa magulang nila. Sinabi dun sa Genesis 2:24. So it is just that the parents' consent is involved. Kasi may hiwalay na yung parents sa kanilang anak. There will be a new government, new family. So tama lang na kailangan na may consent sila. Pangalawa, by marriage, parental authority is transferred to the spouse. Should this transfer happen without the parents' consent? Mula sa otoridad ng magulang, mapupunta na sa bagong otoridad. Pwede bang mangyari yun? Ipapasa yung otoridad, hindi alam nung pinagkunan ng otoridad, pinagsimulan? Paano mangyari yun? And pangatlo, bakit daw important ang consent ng parents? Sabi ni Clark, sa kanyang The Marrow of Divinity, sabi niya, children, often impulsive, might make poor decisions, while parents, motivated by love and more experienced, can wisely choose what's best for them. Lahat tayo, kung married na kayo, you can attest to this. Kung kayo kasal na, alam nyo to, alam natin to, na tayo ay mapusok nung bata pa tayo. Mapusok tayo, nagsisimula pa lang tayo sa marriage. Alam natin yan. At sa mga mas nakakabata, kailangan maging honest. Parang raise hand, honest. Impulsive ako. I make poor decisions. At importante yung consent ng magulang dahil sila ang motivation nila pagmamahal at ganun din sila ay more experienced sa larangan na ito. Now, having said that, nabanggit na yon.
kailangan may balance. Yung authority ng parents at yung autonomy ng children sa matters ng marriage. Kailangan yung parental involvement ay for the child's well-being. Kailangan sa kabutihan niya. Yun ang reason. Ang nag-iisang reason kung ba't magsasalita ang magulang ay dahil para sa kabutihan ng anak niya. And kapag nagawa ito properly, should involve mutual consent from both the parents and the children. Nag-agree yung anak, nag-agree yung magulang. Now, maganda yung sinabi dito, no? Ni Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, parents should understand that a man is created for marriage. Ang magulang, lalo na may anak na babae, no? Ang common na biruan pag anak na babae, hindi, 30 pa yung mag-aasawa. Understand this, tatay, understand this, nanay. Yung anak mo ay kinreate ng Panginoon ordinarily for marriage. Sabi ni Luther. Sabi niya, therefore they are in duty bound to assist their children to marry. Sabi niya, ang mga magulang ay dapat na nag-a-assist, ina-assist nila. Hindi lang sila bawal. Silang nag-a-assist sa kanilang mga anak. Removing them from perils of unchastity. Where they proceed in Christian fashion, there will be knowledge and consent on both sides. The father will not bestow his child without the child's knowledge and consent. So ito ay against sa yung tyrannical na arranged marriage. Hindi pwede, walang kaalam-alam yung anak, nagdedesisyon na yung magulang para sa kanya. Pero the other way around is true. The child in turn will not bestow himself without the father's knowledge and consent. Ang anak rin, hindi dapat siya magdedesisyon ng bara-bara nang hindi alam at walang karunungang pagpayag ng magulang niya. So, dito, dapat yung mga hindi legitimate, hindi dapat pinapahintulutan sa ating legal system around, I do not know kasi specific, pero around the specific age, hindi na kailangan ng parental consent, witness. Pag medyo mas nasa edad ka na, ang sinasabi ng batas sa Pilipinas, pwede ka na mag-asawa kahit hindi alam ng magulang mo, wala nga magulang mo. Pero sa Bible, hindi ganon. Fifth commandment. Yung parents din, hindi nila pwedeng persahin yung kanilang anak against their will. At hindi nila dapat pigilan yung kanilang anak without a just cause. Actually, sabi nga ni Luther, sila dapat nag-a-assist. Sila dapat yung nabibigay ng wisdom sa kanilang mga anak na lalaki at anak na babae. Hindi lang puro bawal, wag muna. Ang dapat may positive sense na tutulungan kita hanap tayo, kung lalaki yung anak kasi pag-pray natin yan, hanap tayo ng tingin mo ay kalooban ng Panginoon para sa iyo. Yun dapat. Bakit ibang tao pa yung matchmaker? Bakit ibang tao pa yung mga nag-iisip para sa kanilang mga anak? Ba't hindi si nanay? Ba't di si tatay? Ba't di sila mag-pray? Bakit hindi sila ang tumulong, mag-assist sa kanilang anak later on in their life? Sa mga anak na babae, kapag may nanliligaw, sila mag-a-assist din sa kanila. Bakit hindi si nanay at tatay? Bakit sila ang pinakahuling nakakaalam at pinakawalang pakialam? Hindi. Sila ay accountable sa Panginoon. Now, pinaka-last na ito. Ang mga Christian parents, sila ang mag-guide even when married na kanilang anak.
Hindi nagtatapos ang obligasyon ng magulang sa kanilang anak kapag kinasal na sila. Hindi pwedeng sabihin ng parents, "Oops, kasal na kayo, wala na ako diyan, labas na ako diyan." No. Ang daming verses sa scriptures na dapat ang magulang ang merong responsibility pa rin na hindi na katulad ng toddler, of course, kung hindi merong wise guidance pa rin sa kanilang mga anak. So, ang isang question dito, bakit? Kasi ito ang ano natin, 'di ba? Ayan. Bakit yung mga in-law ay may masamang relationship sa kanilang mga in-laws, mother-in-law sa daughter-in-law? Madalas kasi mother-in-law. So bakit? Bakit pag pinag-uusapan sa culture, any kind of culture, bakit magkaaway si Mrs. Mister sa kanilang mga in-laws? Maraming mga reasons. Dahil hindi maka-get over ang magulang, gusto nila loyal pa rin sa ang kanilang mga anak, kahit na dapat ang first priority ng kanilang anak ay ang kanilang sariling marriage. Controlling ang mga magulang, ano? Kasi silang nagpalaki sa mga anak nila, silang palaging nasusunod. Ngayon, nagpakasal na yung anak nila, hindi na sila nasusunod. Jealousy and rivalry. Hinanap kasi sa anak yung dapat ay sa sariling marriage nila. Kaya iniisip nila kaaway yung kanilang daughter-in-law, yung kanilang son-in-law. May mga ganito nangyayari na differing values. Pero sa Bible, both ang mga in-laws at mga parents ay dapat na, lalo na kung Kristiyano, ano, dapat sila ay nagiging mahusay at marunong na guide at encouragers sa kanilang marriage ng kanilang mga anak. Hindi dapat sila ang tagawasak ng marriage ng kanilang anak. Sila dapat ang taga-encourage. Alam niyo, ang ganda ng kwento ni Ruth at ni Naomi. Sila ay mother-in-law at daughter-in-law. Sila na lang yung natira. At ayaw iwan ng daughter-in-law yung kanyang mother-in-law. Exemplary. Alam niyo yung mother-in-law, siya pa yung nagturo wisely at nag-encourage kay Ruth. Si Naomi nag-encourage kay Ruth. Ganitong gawin mo kay Boaz, ganitong next mong gawin, ganitong hintayin mo, maghintay ka. Napakatindi. Yung Book of Ruth, ang tindi ni Naomi, mother-in-law siya. Pero ginaguide niya yung kanyang daughter-in-law. Si Ruth, napaka-loyal kay Naomi. Wherever you go, I will go. Your people will be my people. Your God will be my God. Tindi. Mga tatay, dapat tinuturuan yung mga anak nilang lalaki, umiwas sa adultery. Proverbs 5, 1-20. Ang Proverbs ay sulat ng tatay sa anak niya. Kaya sabi doon, my son, my son, my son, my son. Anak kong lalaki, anak kong lalaki. Anong sabi doon sa Proverbs 5? Huwag kang mambababae, anak kong lalaki. Huwag kang mambababae. Anong sabi niya? Maging tapat ka sa asawa mo. Kung meron kang i-enjoy, enjoy the wife of your youth. At alam nyo, yung term na yon, wife of your youth, ang ibig sabihin, matagal na silang kasal. Kung matagal na silang kasal, matanda na sila. Pero yung tatay, sinasabihan pa rin yung matanda niya ng anak. Hindi sinasabi ng tatay sa Proverbs, matanda ka na, alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi. Yung tatay, sinasabihan yung matanda niya ng anak na may asawa na nung bata pa sila, sinasabi niya pa rin sa anak niya, huwag ka mambababae, mag-ingat ka, huwag mo ipagpapalit yung asawa mo. Yung si tatay, yung nagsasabi sa kanyang anak na lalaki, be faithful to your wife. Wow, hindi pala nagtapos kapag nag-aido na yung mga anak. Sa Titus chapter 2, verse 3-5, ang sabi doon, older women teach younger women to what? Anong utos sa Titus 2? Mga mas matatandang babae, anong ituturo nyo sa mas nakakabatang babae? Love your husbands. Obey your husbands. Sinong nagtuturo nun?
older women sa younger women. At dito sa pinag-uusapan natin, ang older women ay ang mother at ang mother-in-law. Yan dapat ang tinuturo ng mother at mother-in-law sa mga misis, mas nakakabatang misis. Ang palaging galing sa kanila ang wisdom. Ano yung wisdom ng Panginoon? Iha, igalang mo ang mister mo. Anak ko, sundin mo ang mister mo. Saan tayo makakarinig niyan? Saan tayo makakarinig niyan? Bible lang ang nagsasabi ng ganyan. At yun dapat maging kultura ng mga churches, kultura ng mga pamilyang Kristiyano, kultura ng mga komunidad ng pananampalataya. Isipin nyo, kung gano'n ang mangyayari, ang mga Christian parents ay vital tools ng Panginoon para sa intergenerational marital faithfulness. But let us end with this. Ito yung sinabi ko sa simula. Pag pinag-usapan natin ng marriage, ang perfect example ay si Jesus Christ. Kapag pinag-usapan natin ay parenting, ang perfect example ay God the Father. Sino ang first person ng Trinity? God the Father. Sino siya? Father. Father siya nino? Ni Christ. Ng Son. Ng second person ng Trinity. Therefore, pag pinag-usapan ng lahat, ng kahit general parenting, ang unang-unang iisipin natin, anong ginawa ng Diyos Ama sa Diyos Anak? Paano pinalaki ng Diyos Ama ang Diyos Anak sa kanyang earthly life? Sino ang namili ng asawa para kay Christ? May perfection dito, may both consent and authority, napaka-balanced. Sino? Ang Ama. Sino ang nag-train kay Jesus Christ even sa suffering? Hinayaan ng Father na mag-suffer si Christ. Pero para saan? Para maihandog niya yung sarili niya bilang husband sa church. Sino iniwan ba ng Diyos Ama yung training ni Jesus sa sanlibutan? Sino ang nag-train kay Jesus para isakripisyo yung sarili niya bilang mister? Husbandly yung sacrifice ni Christ, di ba? Sino ang nag-keep kay Jesus na pure for that blessed and ultimate marriage? At ganun din, sa church, pinupurify ng Ama, no? Pero si Christ, sinong nag-keep sa kanya na pure? Father through the Spirit. Sino nga ba ang nagpadala kay Jesus sa sanlibutan para mamatay para sa asawa niya? Ang Diyos Ama. Walang iba, God the Father. Siya ang nagpadala sa anak niya para mamatay. Ang sabi ng Ama, magkatawang tao ka at isakripisyo mo yung buhay mo para sa misis mo. Yun ang sabi ng Diyos Ama. Bugtong kong anak, pinakamamahal kong anak, magkatawang tao ka, at ibigay mo yung buhay mo para sa misis mo. Wow. Yan ang sabi ng tatay sa anak niya. Ibigay mo yung buhay mo para sa misis mo. Pangunahan mo siya, ilid mo siya, at mamatay ka para sa kanya. And lastly, may mabuti bang relasyon ang God the Father sa asawa ni Jesus? Yes. Tinuturing niya nga tayo na anak. Hindi masama ang turing sa atin ng Ama. We are treated as real sons and real daughters. Di ba ganyan yung reflection lang yan ng mga mabubuting in-law? Tinuturing nilang tunay nilang anak yung asawa ng anak nila. Ganon din ang Diyos Ama. So, marami pa ditong for elaboration. So, tayo ay nagtatapos na sa lecture natin. Magpo-proceed tayo sa ating discussion.